nga po tayo sa biyaheng Tagaytay tayo ngayon mga paps. At sulyapan natin yung ating mga madadaanan. And syempre ngayong araw kasama natin si Metro Cavite and beyond. Christian, kumusta paps? Okay naman Paps. Good morning mga papi. Long time na hindi ako nasama ni Paps Joey sa vlog, no? Last time natin paps yung sa ano? Yung sa Imus Gentry. Navarro, Alapan Bridge. Yes, Paps. Well, ngayon ay biyaheng Tagaytay ka kami ni Christian at meron kami pupuntahan na event. The last time na magkasama tayo dito paps, yung ano naman yung opening ng Tagaytay flyover. So ngayon, andito tayo sa East-West Lateral Road, no? Yes, Paps. Mahaba-haba na rin ito paps, Mahaba-haba na Paps. Bali parang ano na siya, abot na din siya ng Magallanes. Pero may mga parts kasi na need mo pang magre-route sa mga barangay roads. So hindi pa talaga siya 100%, no? Pero still, malaking bagay na yun. Yun nga lang, magre-reroute ka sa mga barangay roads. But Paps. still, malaking tulong na rin. Malaking tulong, Paps. Ang based dun sa mga napapanood ko, ang kadalasan na nandito is si Paps Alex. Shoutout sa iyo, Paps Alex. Nakikita ko is parang ano na siya, abot na rin siya talaga ng Magallanes and Maragondon at Nasugbo. Pero dito ang talagang pwede mo nang daanan is itong silang to Amadeo to Indang. Ito talaga yung mga nadadaanan na talaga ng alignment ng Cavite East-West Lateral Road. Tsaka isa pa sa madalas dito yung kaibigan natin si Neb, no? Si Paps Neb. Neb. Shoutout din sa iyo, Paps. But anyway, so yun nga, hanggang Indang na siya at extend pa siya hanggang Magallanes, diba? Tapos pa Batangas, Nasugbo. Doon yung terminus niya. Pero don't be excited mga paps dahil hindi naman po East-West yung ating pakay ngayon. Hindi tayo napadaan dito kasi alanganin tayo sa oras. Yung isang tampok natin, Christian, gusto natin ipasyal sila sa Amadeo. Kasi yun is hindi naman natin masyado ding nadadaanan palagi. Tama. Para makita rin nila yung pwedeng alternate dito sa Aguinaldo, no? Papuntang Tagaytay. Well, actually ako yung pag nagpupuntang Tagaytay, dito na ako dumadaan talaga sa Gov Drive sa Gentry, no? Tapos dire-diretso na all the way to Amadeo. Hindi na talaga ako nag-Aguinaldo kasi alam mo naman sa Aguinaldo yung pala-pala, di ba? Traffic and yung ibang parts ng Aguinaldo. Pero pag dito ka sa looban pa Amadeo, bihira ka makakita ng heavy traffic. Paps, napansin ko lang, no, from yung mga previous na daan natin dito, halos wala ka pang makitang mga kahit ano. Pero ngayon dami na nagtitinda, mga plants, may mga putas, tas may mga paunti-unting restaurant na, no. So unti-unti na rin nagbo-boom din talaga yung lugar. Yan naman yung kagandahan sa Cavite kapag may mga bypass. Talagang uusbungan na rin agad yung mga businesses Tsaka malawak kasi ang Cavite, talaga malawak, marami pa lupain. Yes, Paps. Kaya tuwad yung sa kanan, Paps, Oo nga, may mga restaurant, bar and restaurant. Ganda. Nice. Kasi Paps, the last time na dito ko, taon na talaga. Wala, no? Talagang puro kapunuan lang. Tsaka yung the last time na nandito ko, putol pa to Putol pa. And then, so humihingi ako ng dispensa sa ating mga viewers kasi nga, hindi na natin masyado nababalikan itong mga ganitong lugar dahil nagiging busy na nga rin po tayo somewhere dun sa malapit sa atin sa home base lang. And syempre, taking advantage na rin ako dahil malapit, alam naman natin na mahal yung gasolina, di ba? Yes, Paps. Pero kung may mga pagkakataon na ganito, di ating pasadahan na rin, Tsaka ito, Paps, ang kagandahan din ito is pwede rin siya maging alternative ng Tagaytay, no? Kasi syempre medyo saturated na doon. Dahil nga may nag-uusbungan na dito mga restaurant yan, mga bulaluhan. Ang weather naman dito is comparable na rin talaga sa Tagaytay, no? So ayun, pwede kayo dito. Tsaka mahangin naman, mapuno no? Maraming greeneries pa rin. Ito na pala is pa-intersection na ng Amadeo. Crisanto. So yun ang diretso natin dyan, paintang na yan. Paintang na yan. Pero siguro next time na tayo mag-vlog dyan, no? Dito muna tayo sa Amadeo. Smooth na talaga siya, no, Paps, no? Oo, maganda yung kalsada. Iba talaga pag espalto compared sa semento. Amadeo, Paps, yun nga,
pag kami nagtatagaytay ng aking pamilya, dito kami madalas dumadaan kasi mas gusto ko yung tanawin dito eh. Pops, no? Kumbaga parang malinis siya sa mata. Laid back pa. Oo, no? Unlike sa Aguinaldo na crowded na. Crowded. Tsaka ang Amadeo kasi is known for their coffee, ano? Coffee, Pops. Doon hindi pa ako napag-kape dito. Meron sila yung sa Cafe Amadeo, yung binibenta nilang barako na kape. Tsaka may beans ng Amadeo rin talaga. Talaga may sarili silang pinoproduce na gano'n, ano? Yes. Kailan kaya tayo ililibre ni Anthony dito? Yun nga lang, branded ang gusto nun eh. Ayaw ng local. Kanya Pops, meron pang kabayo. Oo. Tsaka kasi ang laking ano nito eh, from Gentry eh. Siyempre galing kang Manggahan, tapos pagdating mong Amadeo, boom, biglang, alam mo yun, biglang laid back ulit, parang probinsya vibes. Yun yung maganda dito, yung probinsya vibes nga. Ang hinihintay ko, Pops, na may spatan natin is yung bagong ano, no? Bagong bus line na dito dumadaan, no? Yung Wonderful, Wonderful Transit. Simula sa Crossing Mendez tapos hanggang Juan Ayala na yun, ano? Yes, Pops. So na-post na rin natin yun sa ating mga pages sa Progreso tsaka sa Metro Cavite. Although ngayon is bihira pa lang yung mga bumabiyahe, pero syempre dry run pa lang yun. So ngayon mas dumadami rin naman siguro yung mga dinideploy nilang buses. So mas konti na yung hintayan ng mga bus. So sa ngayon kasi marami po nagko-comment na bihira dumaan, matagal sila magantay. Dry run pa kasi. Pero lahat ng buses nila, Pops, bago, brand new. Yun nga lang, Pops, nakakalungkot din yung nabalitaan natin na dito, no? Somewhere dito sa Amadeo rin yun, no? Na binaril yung na ang lumalabas din is parang kalaban na ano, siguro sa ruta. Oo, kasi nga mawawalan ng pasahero yung mga ibang siguro tricycle or jeep or ano bang mga biyahe dito. Hindi ko din naman ini-invalidate yung feelings nung mga yun. Syempre para sa kanila na matatanggalan din sila ng trabaho or kabawasan sa kabuhayan nila. Pero syempre kailangan din nating i-accept yung modernization. Syempre tulad nito, saturated na yung populasyon. Hindi na pwedeng umaasa na lang sila sa tricycle, sa jeep na alam mo yung point to point na jeep na kailangan punuin. Siyempre dapat may mga alternative ways na dapat i-accept natin yung mga ganong pagbabago kasi umuunlad yung lugar. Tsaka yung convenience kasi ng biyahe niya, yung mga nagtatrabaho sa Manila. Kasi naalala ko dito, Pops, nung may dinadalaw rin kasi ako dito sa may Amadeo. Kailangan mo maghintay ng sasakyan dun sa may Manggahan. Punuan yun, Pops. So hindi ka pwede talagang maghintay, kunwari dito ka, maghihintay ka, punuan. Tapos may oras lang din. Siguro pagdating ata dito ng mga alas 8 ng gabi, wala ka nang masasakyan. 'Di ba? So dapat i-consider din ng mga sinaunang mga nagbabiyahe na dito, no? Yung convenience din ng pasahero. Anyway, ito na tayo sa marker ng Amadeo. Sana no, lalong maano ng turismo natin yung ano, no, ma-promote nila lalo yung Amadeo as coffee capital, no? Pero aside sa Kape, Pops, ang alam ko isa rin ditong ano nila is ano dragon fruit. Kasi naalala ko yung kaibigan ko kasi is galing dito. Binibigyan niya kami ng dragon fruit. Marami rin daw pananim dito. Pineapple, yan, yung mga yan. Ganun ba? Yes, Pops. Yan, Pops, is pa diretso ng bayan ng Amadeo. Tayo kakaliwa tayo, yes, no? Pops. Naalala ko nung nag-Christmas party tayo, dito tayo dumaan nun, gabi nga lang yun, no? Yung napapasok pa ka tayo doon sa Pabayan. Si Pops Carlo pang nagsabi. Pero yan nga, no, mga Pops, kita nyo naman po yung ating tanawin na napaka-peaceful, no? Maaliwalas. Yan ang kagandahan sa Cavite, Pops, no? Talagang parang nag-offer siya ng both worlds, no? Yung modernized, yung very city-like. Tapos ito naman is provincial vibes, diba? Ano pa siya? Kaya hati pa. Kaya sana naman kung ma-develop talaga fully yung Cavite, wag naman sana palaging semento, palaging building, no? Ito din man kasi, Pops, is inevitable din ng pagiging develop nito kasi nga napapagitnaan siya ng Gentry at ng Tagaytay, which both city, siya lang ang municipality. So kalaunan. Ito ganda, no, ng school. Kaya ano pa siya, no? Laid back pa talaga yung vibes. Yeah, ganda nga dito.
Tas hati na to parang banda-banda na lang doon is Tagaytay na rin. And talking about Tagaytay, kami mapupuntahan kaming event ni Pops Christian, no? Dito Yes, sa isang opening ng restaurant, no? So, Yes, Pops. So, salamat sa invite. So makakalibre kami ng lunch. magandang addition siya, Pops, sa sa restaurant ng Tagaytay kasi syempre lalo na kapag holiday season, talagang halos lahat din ng mga tao coming from, yung iba pa nga is coming from Laguna, Metro Manila and Batangas, talagang doon. So mas nadami pa yung options nila. Tapos ito ata, hindi, Kirsten yun. Yung bus na dumaan. So hahatiin natin itong video natin into siguro 2 or 3 kasi dadaan na din natin yung bagong landmark dito sa Tagaytay, yung Pops, yung iconic tower na tinatayo nila, no, which is parang yun ata ang magiging pinakamataas na building dito sa Cavite. Buong At Cavite? isa sa Pilipinas. Talaga naman? Malaki pala. Sino ba Malaki. nag-develop nun, Pops? Hindi ko lang alam, baka parang DevX din ata yung construction. Tapos subukan din natin kung makakuha tayo ng shots sa bagong City Hall, no? City Hall na magkakatabi naman yun. Kasama yung velodrome, yung sports complex ng Tagaytay. Magkakatabi na ba yun? Magkakatabi yun. Okay. So siguro itong ating video na ito tatapusin natin somewhere dito sa bypass ng Tagaytay Aguinaldo, meron dyan, no? Pops, yung Tagaytay Alfonso na yes. Tapos separate natin yung infra naman. Ayun pa, speaking, yung Tagaytay Alfonso, kaparallel siya ng East-West. So, ang alam ko, hanggang Mendez na rin ata. Nga, mahaba rin yun, no? Alfonso, Oo nga pala, meron din dito no, yung pakanan, ano? Yes, Pops. So, ang dami na. Kung tutusin, ang dami ng alternative. Huwag nating hayaan na ang alam lang din nating daanan is yung Aguinaldo. Para kahit papano, ma-decongest siya for public transport yung Aguinaldo. Itong mga bypass na to, private cars, diba? Pero ang importante doon ay mababawasan yung yes, Pops, yung nadaan volume sa dati ng main road lang, which is yung Aguinaldo Highway, no? Masipag natin mga kaibigan na madalas magpunta dyan, si Alex, no? Si Alex, si Nep, si Sir Purka. Ayan, sana nakakabiyahe ng malaylahi. Minsan kasi, Pops, nagkakaedad ka na, parang nakakatamad na Pops, biyahe ng malayo. Tsaka coming from, alam mo yun, yung urban side of Cavite, parang ka nang galing Metro Manila pag bumiyahe ka dito. So, ayan, di ba? Napaka-aliwalas bumiyahe dito. Yes, Pops. Ganda ng spalto talaga, oh. Sana nga ganyan, no? Meron na magka-comment dyan, Pops, especially sa mga Facebook. Kaya na sa Facebook, no, meron talaga mga taong toxic talaga, no? Yun, Pops, hindi na natin sila mapi-please, Pops. Hayaan natin sila. Madalas kong sige, Pops, sige. Ang ganda nung coffee shop. Someday ba yan? Someday Brewers. Ayun nga, Pops. Yung madalas kong lately sabi ko sa Facebook ko, yung aking pini-feature palagi is yung, alam mo yun, yung magandang area, yung magandang tanawin. Yes, Pops. Kasi parang hirap na mag-dwell pa sa mga negative na... Tsaka kung tutusin, kung mag-scroll ka sa Facebook, puro negativity na lang din naman ang mababasa mo. Why not? Naman, wag ka na mag-dwell too much sa negative. Tama. Magtingin ka naman on the brighter side. Kung politics aside, wala na tayong magagawa dun eh. Doon na lang tayo sa mga makikita nating magagandang bagay, no? True. Yun yung gusto kong iparating din sa mga haters eh. Tulad nung Pops, yung pinakita yung Cavite na ginawa ng Cavite Tourism yung yes, Pops. Oo, napakaganda, no? Yung sinasabi doon, hindi naman talaga ganyan ang Cavite. I mean, ba't ka mag-dwell doon sa pangit na site, di ba? Lahat naman ng parte ng Pilipinas meron talagang pangit na area eh. Tsaka mag-stick ka dun sa topic. Ano ba yung topic ng video? Tourism. Paano ka makakita ng tourism kung nandiyan ka sa mga, alam mo yun, major intersection? Punta ka sa tourism site, sa mga forest ng Cavite, mga resort ng Cavite, para makita mo yung ganda. Parang ang pangit naman na tourism yung video, tapos ang ibabash mo is yung daan. Diba? Pero yun nga, Pops, nakakatuwa din yung mga pages na nasa karamihan ng negative sa nangyayari sa mundo. Naglo-look forward pa rin for positive. Patuloy pa rin na nagbabahagi ng mga magagandang balita. Tulad na lang ng pages natin, which is yung
Progreso Pilipinas at Metro Cavite NBA. Yes. Ano lang, ikalat lang natin yung mga positive. Positive yan. Kasi pag tayo'y nag-dwell pa sa negativity, wala. Wala. Ano mangyayari sa atin? Ayun na Paps, malapit na tayo dun sa intersection naman. Ito na yung bypass no? Bypass, Ito yung Tagaytay parallel Alfonso. ng east-west, no? Yes Paps. Diba pag tayo nagkaroon ng time, Paps Christian, yung marami tayo sa group natin. Ikutin natin Ikutin natin. Maganda rin yun Paps, magbe-beach ka sa may Nasugbo kasi ang alam ko kalayo na yun eh. Di ba maraming mga beach na kalayo. Yun na yung labas ng east-west. Pero yung yung BCIB simulan na, no? Oo, Paps. Sa wakas, no? May earthworks na mga Paps, yung Bataan Cavite Bridge. Yung mga approach niya sa Maribeles tsaka dito sa Naik. Yes. Tsaka to add Paps, nasa Tagaytay na pala tayo. Yung part na to. Hindi ko lang natin, di rin masyadong familiar dun sa boundary, pero Tagaytay na Tagaytay na to. Malamig kaya? Parating pa naman na bagyo, no? Oo, Paps. Kagabi nga yung lakas ng ulan. Oo. Sabi ko nga batuloy pa kaya ngayon? Kasi pumasok na yata sa par yung bagyo. Super typhoon nata ang kategory nun eh. Bobby. Pagpasok dito is Inday, no? So anyway, yun lang naman yung maiksing usapan natin dito sa YouTube with Metro Cavite and yung pasyal natin sa bahagi ng East-West tsaka ng Amadeo, no? Yes, Paps. So, I guess, Paps Christian, hanggang dito na lang since nasa Tagaytay na tayo, gawa tayo ng separate video naman sa mga bagong matatagpuan dito, no? Yes, Paps. Okay, sa mga Paps, sana po nag-enjoy kayo at maraming salamat po.